At dahil dito sa nagiging problema ng Magnolia Hotshots, merong mga lumalabas na balita na baka daw itong si Paul Lee ay i-trade na nila kapalit ni Mark Nonoy na sa kasalukuyan na hindi pa naglalaro para dito sa Terra Firma Jeep at withhold na ng Terra Firma yung salary nito. Si Paul Lee, kung nanonood kayo ng games ng Magnolia, mukhang nag-i-struggle talaga to ever since to si L.A. Tenorio ang humawak at marami nga ang naniniwala na ito eventually ite-trade na ng Magnolia. Ang report ngayon mukhang ito raw si Paul Lee ay baka maging ka-trade niyan ay ito nga si Mark Nonoy ng Terra Firma Jeep. Kung sa bagay itong si Mark Nonoy mas youthful na player ito kaysa kay Paul Lee at marami ang naniniwala na ito talaga yung kinakailangan ngayon ng Magnolia, lalo na at yung sistema nila parang hindi na nababagay dito kay Paul Lee. Ito naman si Paul Lee, veterano yan, mapupunta yan doon sa Terra Firma at mabibigyan sila ng additional na backcourt presence. Kung sa bagay, yung Terra Firma ngayon nananalo kahit hindi naglalaro si Mark Nonoy at si Luis Angalang. So kung idadagdag nila si Paul Lee, parang bonus yun. Nagkaroon sila ng player na parang walang kapalit dahil si Mark Nonoy hindi naglalaro dyan. Isa lamang yan dito sa mga kinokonsidera daw nitong Magnolia. Pero bukod dito sa pag-trade kay Paul Lee, siguro kailangan din pag-isipan kung dapat bigyan ng playing time itong si Chris Kuhn at si Yuki Andrada. Parang ang nangyayari kasi ngayon, sobrang dami ng players nitong Magnolia Hotshots hindi na magamit ng tama. Kaya sa ngayon, itong Magnolia, marami daw mga posibilidad na pinag-aaralan. At yung pagkuha nga sa ganitong klaseng mga talents, ang isa doon sa nakikita natin na pwedeng mangyari. Kung sa bagay, kung makukuha nila ito si Mark Nonoy, magkakaroon sila ng isa pang scorer na pwedeng itandem kay Jerome Lastimosa at pati na rin syempre dito kay Xavier Lucero. Pero sa ngayon, under discussion pa yan. Ang desperadong Titan Ultra na natambakan dito sa first 2 games nila ay ready raw makipag-trade ngayon sa San Miguel Beermen at baka ang mangyari dito, si Cade Flores ay ibigay na dito sa SMB. Kapalit naman nitong si Andreas Kahilig. Parang gusto na ni Coach Renzi Bahar na magkaroon ng pagbabago sa Titan Ultra at yung pagkuha kay Kahilig kapalit ni Cade Flores ang isa sa nakikita nilang solusyon. Kung ikaw naman ang San Miguel Beer, papayag ka natural sa trade na yan dahil ito si Cade Flores matagal na yung napapabalita na ito'y pinangako na sa San Miguel Beermen. So tignan natin kung ito nga ay mangyayari. Kung sa bagay, ito namang SMB, kapag nakuha nila si Cade Flores, lalakas yung kanilang front court. Pwede kasi ito si Flores na forward, pwede rin to na maging center, mataas pa basketball IQ nito. Kaya pwede talaga to na magamit ni Coach Austria. At wala din tayong nakikita problema dito sa SMB pagdating naman sa pagbalasa ng tao dahil parang yan talagang specialty ni Coach Leo. Kaya yung pag-acquire sa nasabing talent na sisiguro natin magiging maganda to para dito sa SMB. Kinakailangan na lamang siguro na dagdagan nila ng siguro second round draft pick para ma-approve yung Flores for Kahilig trade. Pero sa ngayon mukhang itong Titan Ultra kasi desperado ng manalo, yun ang nakikita nila na magiging solusyon dito. At kung magagawa nga nila yan, sa tingin ko ito na talaga yung makikita natin na dagdag lakas sa bench ng San Miguel Beer. Particular na to sa front court na kinakailangan nila ngayon. Para nga hindi na masyadong masagad sa minuto itong si Junmar Fajardo na usually nangyayari kapag playoffs at saka finals. Kung meron kang Cade Flores, pero kapag isang big man na magagamit, bukod dito kay Mowala Tautua. At yan naman talaga yung inaabangan ngayon nitong San Miguel Beermen mula dito sa kanilang mga tinatawag na top talents. Samantala naman ang Converge Fiber XS ay pinag-aaralan pa rin kung ano ang gagawin dito sa kanilang import na si Kylor Kelly. 1-1 naman yung record ng Converge so hindi na yan masama. Pero ang pinag-iisipan daw nila ngayon ay kung dadagdagan pa ba ng isang high-scoring import kasi itong si Kylor Kelly kung napansin niyo more of a role player to na import. So pinag-iisipan ng Converge kung kinakailangan nila ng isang typical high-scoring import katulad noong sa Terra Firma. Hindi pa natin matiyak kung ano ang gagawin ng management at yun mismong management para hindi pa nila nasisiguro 100% kung ano ang napabagay. Pero so far, iyan daw yung pinag-aaralan nila. At sa tingin ko, gagawa naman ng paraan itong Converge Fiber Xers para masiguro na nasa kanila yung tamang import. Sa ngayon kasi pinag-aaralan pa nila kung alin yung may pinakamakabubuti. Pero siguro baka bibigyan pa
ng 1 or 2 more games itong si Kyler Kelly. Kung anong maging performance ng Converge sa games na yun ang magdedetermina kung papalitan o hindi ang nabanggit na import. So far, okay naman yung mga numbers ni Kyler Kelly. Yun nga lang, hindi ito yung tipong nagte-take over sa mga games. So mukhang yan talaga ang kinakailangan ngayon nitong Converge Fiber XRs. Pero so far, mukhang yung management daw ay gusto muna tignan kung hanggang saan ang kayang gawin nitong si Kyler Kelly bago sila magdetermina kung ito ba talaga ay mananatili o papalitan. Ayun, ang gusto raw gawin nitong Magnolia Hotshots o rather itong Converge Fiber XS, mas siguro na yung kanilang lineup ay magiging ready na para sa playoffs. Dahil ito raw Converge Fiber XS ngayon, long term yung tinitignan nila dito sa conference at inaasahan nila na magiging maganda yung kanilang lalaruin talaga provided na yung tamang import yung nandoon sa kanilang lineup sa ngayon. Pinag-aaralan daw ng PBA kung sila ay magdadagdag pa ng mga bagong teams. Matagal na itong napag-uusapan. Pero sa ngayon, mukhang seryoso na talaga itong PBA na ang gagawin nga nila ay pagdating ng tinatawag na susunod na season ay magiging 14 na yung mga team sa PBA. Ayon dito kay Chairman Ricky Vargas, ang ideal o yung gusto nila talagang number of teams sa PBA ay 16. Pero sa ngayon daw baka 14 muna yung titignan nila kung magagawa nila ng paraan. Kung sakali, sa tingin ko pwede na to para dito sa San Miguel Beer o sa PBA, yung 14 na teams. Kung ito'y mangyayari, good news yan para dito sa liga dahil magkakaroon sila ng mga tinatawag na mga dagdag oportunidad para doon sa mga bench players at sa mga nagiging free agents. So instead na pumunta sila sa MPBL o sa kahit ano pa mga ibang liga, pwede na lang sila sa PBA maglaro dito sa mga ibang koponan. Ang kinakailangan lamang syempre, siguro ng PBA na yung mga sasading teams dito ay talagang determinado na manalo at hindi yung mga tinatawag na farm teams. Kasi syempre, kung ikaw itong PBA gusto mong matiyak na yung mga maglalaro dito sa liga ay yun talaga na masasabi natin na diretso at talagang gagawa ng paraan para sila ay makapaglaro na talagang gustong manalo. Kasi alam naman natin, nakikriticize na PBA dahil dito sa terra firma at sa Blackwater Bossing. So kung magdadagdag pa ng 2 teams ng PBA, kinakailangan yun talagang sigurado na magiging isang competitive team. Tignan niyo yung Phoenix at Converge, yung mga independent teams na yan, kabilang na rin ang Rain or Shine, may talagang nadyan para manalo. So dapat yung mga papasok na mga team sa PBA ay ganyan din yung maging attitude nila. Yung talagang determinado na manalo sa liga. At bago tayo magtapos ay batiin natin yung ating mga regular na taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Michael D., Anthony Alon, pati na rin si Ireneo Salangsang, Dexter Domer, Enju Katsakino Dukusin, Monde Guzman, Malyari Mascarinas, si Jonel Alagon, Ronald Berbosidad, Romeo Conchada at ang iba pa.